Good morning everyone! Good morning, good evening sa Pilipinas, good afternoon kung saan ka man ngayon. So, welcome sa another episode naman namin ngayon with Ka Freddy, Hello! Tambalang. Katsa! Diba? Uy, ano? Loading, sir. Oo nga. Nangyari, sir. Ay nako, isa na namang tawanan mga ka-friendsters at saka mga best ngayong araw na ito. Grabe. Sorry. Nag-i-intro kami, hindi namin alam kung sino mauuna. Magbabato ba topic yata kami kung sino mauuna. Oh, Kagigising maganda. lang kasi, di ba? Ano na, best? Kagigising lang, kaya ano, Kagigising lang. lutang. Oo. Lutang pa kami ha, pasensya na. O may dalawang nanonood. Mag-aano kami, mag-i-invite muna kami ha. Kung sino man sa inyo nanonood. Live kami sa aming YouTube channel, sa Facebook page. At itatag na rin namin ito sa aming channel na Tambalang Katsa. Okay. Diyos ko Lord. Ang init dito, no, Bes? Kamusta ang ano mo? Kamusta ang, ano ba? Ang week mo ngayon, Ang Diyos ko Lord. kamusta ang lagay ng panahon? Hindi, sobrang init, oo. Kasi nga, yung bahay, di ba? Yung bahay, sir, built for winter. So, syempre Mm-mm. na-absorb niya lahat ng init sa labas. So, tayo dito, sa sobrang init, mainit na dinulo natin, charot. Hindi, Correct? totoo yan. Totoo. Correct? Mga bata Alam nga mo yung kahapon. nasasama na lahat? Ano, sir? Sumasama na lahat, yung Oh, init. lahat, yung amoy, yung mga ganun. Uy! Hindi, totoo yan. Totoo Uy, yan. correct ka diyan, ah. Mm. Oh, tapos ito nga kahapon mga ka-friendsters at saka mga best, kahapon ay anong temperature kahapon? Hindi ko oo nga. Hindi ko napansin Parang yun. umabot ng 32 'no? Oo, kaya pala. Oo, Diyos ko Lord, 'di ba? Yung O teka lang, magko-comment muna ako, salita ka muna diyan. hello! Oh, hindi sige. Kino-connect lang po namin lahat sa sa Oo. YouTube. Hello, Oo, wala kamusta? po kaming admin. Mag-comment po kayo kung saan kayo ngayon nanonood sa'min. Yes. Kung sa UK ba kayo, or nasa UK ba kayo, nasa Pinas, o saang parte ng Pinas, or sa US, or sa Middle East, saan pa ba? Sa Australia. So, Yes. comment kung saan nakaabot ang live namin ngayon. And yeah. Uy, alam mo ba, Hmm, best, naku, nakakatuwa kasi yung last episode natin nag 1.7 tayo, 1.7K. million! Uy, Oh, perfect. correct, 'di ba? Ang Ganda. galing-galing. Ay, Oh. gawin nating 2 million ngayon, sir. Ay, gawin nating 2 million, correct. Gawin nating 2 million, pak na pak. Oo. Naku, naku, exciting ngayong umagang 'to. Umaga sa UK, kasi Oo, marami tayong pag-uusapan. Actually, hindi isang topic lang tayo ngayon, pero marami tayong mapag-uusapan dahil dito, 'di ba? correct, oo, oo. Ready na ba tayo, sir? Hindi pa ako ready, teka lang. Ay, Pero ready ko yung ito yung nilalagay ko sinasabi ko sa sa inyo na sa mga walang script Facebook group 'to. natin. Mm. Ito Oo. talaga yung walang script na Oo, wala pod talagang skripto wala mga ka-friendsters wala at saka kaming mga script. best. Tsaka 'to siya, kung ano man yung lalabas sa bibig namin, yun yung totoo. Kasi hindi Oo. kami nag-uusap kung anong pagsasabi namin ngayon dito. Oo, correct. Wala, as in, naisip lang namin yung topic, when was it? I think it was Thursday. Oh, Thursday ba yun or kahapon? Ay hindi, Ay, Thursday. 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 Oo, Thursday ng morning kasi Mm. tama, kasi 'di ba busy tayo nung Hmm, maraming maraming ganap hmm. nung Friday. Correct. Ayan. Eto dumadami na ba nanonood? Nakikita Hindi mo ba yung mga hindi ko nagko-comment? nakikita, uy, kayo, magparamdam ano yun, magparamdam kayo, mag-comment kayo para makita Magparamdam namin kayo. Diyos ko Lord, ilan ayan. kayo, ilang milyon kayo nanonood sa'min, 'di ba? Oo, Oo, correct. ayan. Oo nga. Ilan na? Uy, 14 million. Uy, 14 million. hello sa 14 million na nanonood. Charot. Oo, 14 million.
excited ba tayo ngayon sa topic natin? Yung topic talaga, sir, talagang ito yung mga tanong ng mga followers ko din eh. Bakit nga? Okay. So, kailangan natin masagot ngayon. Diyos ko, pressure. Galing to sa experience, okay, ng experience or season Ay, maganda yan. Alam mo siguro, gagawa na ako ng script ko bago ako mag-ano. Hello, hello, hello mga ka-freshers, mga kabes. Ako po ang inyong season teacher. Ka-friendly at your service. Tapos, ikaw naman, sasabihin mo. Ay, hindi ko alam. Baka Kung ako season, ikaw ay... ano? Hello, Ikaw. hello, hello. Ako po ang inyong ka-best, best siya, ang fresh na fresh. Anyway, baka maano tayo dito. Mabasa na naman tayo. Anyway, sir, sige. Oo, ready na tayo? Ready na tayo. sabi namin 30 minutes lang. Eto, teka lang, mag-hello lang po tayo. Hello from Singapore, Ashley. Hi! Ashley. Hi po! Hello! Ay, mag-hi muna tayo. Hello! Saan kaya kayo? Hi, Jen! Ay, taga ano yan? Sa amin yan. Hello! Taga sa'yo, pwede ka palang maging mayora. Pa-shout out. Siege. Hello, si nurse. Ano yan siya? Si digital nurse. Sir Siege. Hindi ko alam kung paano pag-pronounce yun. Baka. Sir Siege. Hello. Manto. Thank you for watching. Hello po from Mindanao, Philippines. Hello, Ma'am Mylene. Ayun. Sige, pagkwentuhan na tayo. Okay, so ang topic namin, mga ka-Fredsers at saka mga best, ay Pinoy destination nga ba ang United Kingdom? Okay? Bakit namin pinili ang United Kingdom? Okay? Ikaw, teka lang. Uy, wag ako. Ikaw muna. Sige, ako muna. Sige, ako muna. Bakit ko nga ba pinili ang United Kingdom? Actually, hindi ako yung pumili. Siya ang pumili sa akin. Charing! Pwede ganun. Hindi kasi nga 'di ba, galing ako ng nagturo ako sa Philippines sa colleges and universities doon. Tapos yung pinagtatrabahuhan ko na university sa Philippines merong opening sa Bahrain. So, napagpalaran at nakapasa sa interview, tapos nakapunta ng Bahrain. Oo. May matututunan ka sa akin talaga, bes. Tapos, ang nangyari, pumunta ako dito as visit visa. Okay? Pwede pala yun dati. Oo. Hindi, yung dati kasi kasi sa anong tawag dito, dati ang ginagawa ng mga employer sa Middle East, kinukuha talaga yung passport mo. Tapos, hindi ka pwede. So, ang ginawa ko, syempre, nagmaldita muna ako na kailangan ko ng passport ko at saka hindi talaga pwedeng kunin ang passport ko. Ganon. So, ang nangyari is, nag-tour ako dito, nag-visit visa muna. So, sa pag-visit visa ko, nandun na rin, no? Inuno ko na yung apply, ganyan-ganyan. So, ang una kong, syempre, pangarap ko talaga, London Bridge. At saka, ano ba yung London Bridge? Kala ko yung London Bridge yung malapit sa London Eye. O, diba? Bobo-bobo pa tayo. O, syempre, basa tayo ng history, ganyan-ganyan. Ang kinaganda, ang naka-struck talaga sa akin is yung Canary Wharf. So, sa Canary Wharf, mga ka-Fredsters, ito yung parang business district. Of course, London is a business district. However talaga, merong mga malalaking buildings which is makikita nyo sa Canary Wharf. So, yun. Ang dami, multi-language, multinational. Parang sabi ko, i-embrace nila ang katulad ko. Ganun. So, balik ng Bahrain, ang nag-push sa akin yung friend ko na meron daw tier 1 or HSMP. So, yun ang ginawa ko. So, nag-apply. Bakit UK? Tinaray ko naman yung US.
Kaso nga lang hindi ako pinalad, na-deny ako doon. Hmm. Gano'n ang nangyari sa US. Ano na-deny, sir? Ay, ano yun? Kasi ang dapat gagawin ko is magtu-tourist visa lang, Hmm. okey? Tapos sabi nung uncle ko, kamag-anak ko do'n is, madali ng mag-transfer kasi kung nandun ka na tapos relatives naman kita, gano'n yung nangyari. Puwede ng parang puwede ka magtrabaho tapos that time, hindi ko alam kung anong processing na ngayon, Tapos siyempre pagpunta ng embassy, alam naman ng embassy sa Philippines that Hmm. time, papuntang US talagang kahigpitan. Sir, Ay hold oh, on. Ilang years ago yun? ay wag kang ganyan. Ay, sige, sige. Go, go. Talaga gusto mo na maipasok talaga yung ilang years ago, Ah, hindi, hindi, curious kasi baka isipin din nila na puwede pa ngayon pumasok dito as Oo. tourist visa. Uy So, oo, tourist oo, visa yung hawak nila tapos mag-apply dito. So, oo, marami kasi nagtatanong ng ganyan ngayon. So, okey. kung puwede bang pumasok dito as tourist visa tapos mag-apply. So, Mm. tinatanong ko, sir, kung ilang years ago yung Ay nangyari matagal na, talagang tinignan ko yung phone kong isa, 'di ba, kung kailan noon ano 2000 yung UK ko as tourist, 2006. Wow! So, Oo. eh di ngayon, sir? Hoy, wag kang mag-compute 'no? Ay, hindi ko no nga, hindi ko naiko-compute. Hayaan na natin sila mag-compute niyan. Oo. Pero, oo nga, so 2006 puwede palang pumasok dito na mag-tourist visa tapos maghanap ng trabaho, tama? Yes, oo, oo, oo. Eh, Kasi puwede. that time, nababago siya kung Hmm, meron talagang employer. Kung ah, meron talagang oo, kung meron talagang employer. Kaso nga lang, yung sa akin is mga recruitment agencies ang tinarget ko para hmm, makahanap ng employer from them, okey. yoon. Tapos in case na meron naman, ang mangyayari is papabalikin ka lang muna sa sa bansa, saang bansa ka. Ako halimbawa, babalik ako sa Bahrain, Hmm, tapos ipo-process nila yun, okey. gano'n. Para hindi na babalik sa Pilipinas. Oo nga, Oo, kasi sobrang oo, so gano'n yung nangyari. Uy, stage 1 pa lang 'to, ng kuwentuhan, So gano'n yung nangyari sa ang na-embrace ko talaga yung culture, mm, yung ang iba't ibang kulay, 'di hmm, ba? Tapos ma-e-embrace kung ano yung identity mo, mga gano'n. yung So accent din. yes, Mabash na naman tayo dito sa accent na 'to. correct, Sige. oo nga. Uy, kung nanonood yun, baka pumasok siya dito, 'di ba? Wag ka. Hello, wag ka diyan. Yes, oo. Oo, walang bashing, nood-nood lang. Kasi marami po kayo talagang matututunan sa amin, as Mm, in. oo. As in talaga. As a seasoned teacher, okey? Oh, at saka fresh na teacher. Fresh teacher talaga. Ano ba puwedeng fresh oo nga, Uy, mga gano'n. baka baka ang hirap panindigan yung fresh kaya tingnan mo nga. Lalo na kung umaga, 'di ba? O ikaw bes, Hmm, ano ang nangyari, bakit UK ang pinili mo? 'di yun nga yung tanong ko din sa sarili ko, bakit ito? Pero actually, sinabi ko na 'to sa iba, sinabi ko na 'to sa mga followers ko. The reason why I'm here was because of COVID. So, Hmm, I was hired in China. I mean, I was working in China and then nagka-COVID and then hmm, ano ako sa Philippines na trap ako. I felt that I was trapped at that time. So, mm, syempre, trap yung term ko. Na-trap ako sa Pilipinas so hindi makabalik sa China. But then I was still working at that time, sir, sa school ko. So, okey, hindi nawalan ng trabaho. Pero mm, yung isip mo na parang baka anytime tanggalin ka kasi nga yeah, online. Ako na lang yung nag-o-online na teacher nun nung time na yon sa school namin. okey. So, 2020, oo, 2020. So, 2020, kinakatakot ko nun is baka matanggal ako kasi nga ako na lang yung online. And anything mm, can happen basta, dun ka sa China kasi contractual, hindi mm, permanent yung position mo ba. So, wala kang mm, tanggap if in case na tanggalin ka basta-basta. So, yun mm, yung kinakatakot ko nung time na yun. However,
yun nga, parang feeling ko na kahit na may sahod ako nun, feeling ko parang trap ako, parang nabuwang na, gano'n. Kasi hindi ka makalabas din kahit may pera ka, Oo, makakalabas, 'di ba? So, ang oo. nangyari, nag-apply ako, nag-send ako, bigla-bigla lang parang naisip ko lang na, sige mag-send nga lang ako. Wala lang, trip-trip ko lang, hindi ko naman Hmm, na seseryosohin ako nung seseryosohin ako ng mga employer na magbabasa ng resume ko, gano'n. So, pinasa ko oo. yung CV ko sa US, may in-applyan ako sa US, sa Canada, sa Australia, at saka dito sa UK. Now, yung Australia, okay, na-hire ako. Ang problema, Hmm, sarado yung kanilang border, so I cannot get into their country. So, withdraw yung application ko. Yung okey. US yung Canada naman sobrang lamig sir ng pupuntahan ko. Halin Dito nga halos manginig tayo na sobrang lamig 'pag winter, dun na halin Snow White? oo, nagyayelo parang feel ko mas matangkad pa sa'kin yung ano, yung ice dun, eh. So, Ay, hindi, not for me, sabi ko. oo, oo. Tas yung Ganon US, ka ba katangkad? Charing! uy, uy, hindi basta wag na Oh, wag na yun, wag na yun, wag na natin, yun, okey. ayun. Tapos yung US naman, eto na-hire ako dun, kaso lang yung lola ko ayaw niya na dun ako magturo. Kasi nga yun sa mga balita na yung barilan, hindi naman natin mawawala sa kanila yung ano, Oo, oo, yung totoo. fear ba, yung takot. Even ako, takot ako nung nakita ko yung mga video. Although, to be fair naman, hindi naman lahat ng states ganun. But then, Mm, hindi natin alam, you will never know, right? So, oo. hindi natin alam yung utak ng mga tao. So, ang Mm. naiwang option for me, Anong ang, naiwan na option? ang naiwang option for me na hindi ko naman narinig, ay wala naman akong narinig na chismis na Yeah, mas yung dito. Sabi ko, why not? Kasi yung Big Ben naman kasi talagang sikat na sikat. Parang ganun ba? So, yes. why not try this opportunity? So, ayun, tinry ko yung opportunity ko. And I don't know if I was happy at the time, but Mm, hindi mixed emotions ko eh. Kasi I loved my work in China. I mm, really felt that it was my second home. I mean, oo, China is my second home. yes. So, sobrang na-hurt ako nung nandito na ako. Kasi sobrang iba yung yung tawag niyan, yung adjustment ko. Mm, Adjustment in terms of words or accent, because it's yes. difficult. Like, even if you know how to speak in English, but then the problem is there are terms that are not used in the Philippines na Mm, ginagawa. 'Di ba? So, yeah, yan nga. Plus, in the classroom, yung mga bata sumasagot, 'di ba? I mean, yes. Oo, that's normal to them because they know their rights. So, alam nila mm. kung kailan sumagot or So, sa kailan China hindi sila nasagot sa'yo? hindi. Takot na takot 'yan sa mga teacher. Gumagano, gaganon. Ako yung mga Arabo, ang tatangkad, mas matangkad pa sa akin. Diyos ko. Oo, "I'm an A, I'm an A student sir." Mga gano'n ang nangyayari sa sobrang akin. laki ng ng boses nila. Mm. Oh. Kaya ako Sa sabi ko, "Wag po, wag po." Sa'kin naman yung mga bata ko dun sobrang mababait dun sa China. So yung Ah, parang nagulat ako, yun yung culture shock ko dito, yung mga estudyante mismo. Like gaano hmm. sila katangkad, gaano ako kaliit. Yeah, Yung pag akala nila estudyante, so sobrang yung sobrang tangkad nila ba. So, yes. yun yung parang naisip ko na tanong sa sarili, dito nga ba ako or bakit dito, 'di ba? Ano yung Mm, reason bakit ako nandito hanggang ngayon? mm, Bakit hindi ako bumalik ng China kaagad? Or mm. bakit hindi ako naghanap ng ibang country in the Yes. US, right? Mm, Kasi puwede naman akong lumipat kaagad, 'di ba? oo, Pero bakit hindi? Bakit oo, hindi ako lumipat? Oh, ayun. oo. Bakit nga ba? Mag Hindi, actually, maganda yung ano, napaka-relevant ng topic natin. Hmm, One, primarily because, yung UK government, they have this white paper, they want to change yung visa regulation or yung immigration. And, I think we are since season nga ako, mm, siguro
sa dami ng changes ng ruling ng government dito is naswertehan na hindi ako napabilang doon sa part ng bagong yung ruling ba, 'di Mm. ba? One thing na sinabi ko rin naman sa sarili ko is, since na-deny ako sa US, sabi ko sa sarili ko may pupuntahan akong bansa na makakapag-visit ako ng ibang country, may freedom ba. So yun yung isa siguro na bakit UK ang napili ko. Mabilis kasi, hindi ko alam, kasi siyempre because of the new UK immigration rules, lalaki na yung lalaki na yung years of ILR, 'di ba? So yung sa akin kasi is 5 years lang. Mm. After noon, nakapag-apply na ako ng ano ba, ng citizenship ko dito. So, ang bilis ng hindi mabilis kasi 5 years, Diyos ko Oo. iisipin mo pera, gastos, lahat, life in the UK test, English test ulit, ang dami, Diyos ko Lord, 'di ba? Kung iisipin mo, Diyos ko, alam mo yung kalbo na nga, charing. Binash yung sarili, 'di ba? Alam mo nung kalbo na nga, nakakalbo ka pa sa dami ng iniisip. So sabi ko, sige, yung first 2 years ko, yung first 2 years ko dito parang it was actually a roller coaster. And then, ang journey ko, alam mo naman yung best na up and down talaga, up and down. Talagang walang straight na answer ba? Walang straight na answer. Then after that, yung makapag-renew ako ng visa ko, kasi tier 1 ako eh. So wala akong employer, parang anong tawag dito? Hindi siya skilled worker Mm. visa. So ako na mismo yung magre-renew. So, Mm. nung na-renew ko yung visa ko, sabi ko, eto todo na natin 'to, 'di ba? Kung nandito na, di todo mo na, 'di ba? Mm. So tinodo ko na kasi sabi ko, pangarap kong mag-abroad, pangarap kong makabisita ng iba't ibang bansa, kunin na ang gusto ko, ang pinangarap ko is, magkaroon ng, British passport, Mm. 'di ba? Gano'n yung naging pamantayan ko na sabi ko, "Sige, eto na lang gagawin ko, eto puwede kong gawin para yung pangarap ko matupad." Mm. Oo. 'Di ba sabi mo nga kanina yung uncertainties, Yes. 'di ba puwede ka nilang tanggalin? Sa Yeah. baharing gano'n din, pagka ayaw na nila sa'yo Diyos ko, saan ka pupulutin, 'di Yun. ba? Yun yung yung isa sa, I think that's one of the reasons why I'm still here in the UK, because of the permanent position that I am holding right now. So the school offered me a permanent position, sir. So Hmm, that would mean to say that kung kailan ko gusto, hangga't kailan ko gusto magstay sa school ko, pwede ako. So, hmm, yun yung kinaganda kasi hindi katulad dun sa kapag contractual ka, uncertain talaga yung future mo. yes. Number two naman, number two, I think, I don't know, but many of Filipino people here in the UK will agree, no, compared to the Philippines, not to the other country. Hmm, Mas okay yung health dito, health system. I mean, oo. although to be fair na kailangan mong maghintay ng matagal 4 sa na ibang, oras, 6 sa na ibang, oras. sa ibang ano, pero libre lahat kasi, I mean, hindi naman siya technically libre. Binayaran mo 'to, Binabayaran naman, oo. binayaran mo 'to, Pero alam mo yung nakikita mo yung serbisyo. Kapag kailangan Mm, mo, hindi mo kailangan magdala ng upfront money para mm, gamutin ka nila. So wala kang mm, dadalhin pera para gamutin mm, ka nila. Hindi katulad sa Pilipinas na kailangan mo ng pang-down 'pag gusto mong oo, 'di ba? So parang totoo. yung isa sa dalawa sa mga parang highlight or reason na bakit ako nagstay dito, or bakit nga ba sa UK. And Hmm, last, same as what you said, I love traveling. So hmm, one of the reasons also why I am still here, because I want to explore Europe. Char. yes. Ay, ang daming pera ba? Europe, Kasi oo, hindi sobrang totoo. accessible ng ng mga travels dito. Ang mura lang din yung ticket compared galing ka ng Pinas or galing ka ng Asia or galing ka ng mahal ng Mm, ticket. So yun yung parang advantage of living here in the UK, working and living here in the UK. So yeah, yun yung parang nakapag-hold sa akin. Pag sinabi namang pera, yung oo, sahod,
bakit dito, bakit hindi sa US? Kasi sa US mas malaki yung sahod nila, 'di ba? Oo. O sa Bahrain, walang Oo, sa tax. Bahrain, oh, sa China, bakit Hmm. bakit hindi doon na mas malaki yung sahod? Hmm. Bakit nga ba? Hindi actually, 'di ba, pagka ang South kasi talaga is maraming spine kasi, maraming ano, anong Oo, tawag dito, categories. You have inner London salary or wages, then you have outer London, tapos may right. London fringe. Oo. Ang nakakatuwa kasi sa UK is naa-appreciate nila kung ano yung workload mo, and then na-appreciate nila yung experiences mo. Ano yung crafts na meron ka that you can actually share with your team or with the school. Mm, So, isa yun sa category na, "Ay, eto, tataas yung sahod." Yung gano'n, 'di ba? mm, Pero siyempre sa taas ng sahod, hindi naman sa taas ng sahod, sa sahod naman natin, 'di ba, Bes, mm, is, kapantay nito is yung lifestyle dito sa oo, UK, 'di oo, ba? totoo yan. Mm. Actually sir, sa totoo lang, kung wala akong binabayaran sa Pilipinas, ako, eto sa'kin Hmm, 'to. So, oo. kung wala akong binabayaran sa Pilipinas, talagang sobrang okey ako dito. Yung sahod ko dito talagang sobra-sobra. Kasi Hmm, mabubuhay ka na dito ng char, itlog-itlog. Hindi, nabubuhay ka na dito ng ano, ng mga pagkain dito mura, hindi siya hmm, gano'n kamahal kung tutuusin, 'di ba? Hindi naman gano'n kamahal talaga. hmm. Kapag siyempre nagluluto ka, mas makakatipid ka, 'di ba? Pero Oo. yun yung Ikaw ba nagluluto ka? oo, siyempre nag-adobo nga ako Ah. kagabi. Ayun, oh, oh, eto. Hindi ko ano, hindi kasi totoo yan sir, depende yan sa lifestyle, depende yan sa obligasyon mo. Oo. So ang sahod mo dito naman talaga, kung wala akong bayarin sa Pilipinas, sinasabi ko sa inyo sobrang okey yung sahod dito. Kasi every month ka, from, January to December yung sahod mo. Yung problema Yes. lang, wala akong problema actually kung talagang ano, kung wala kang ibang obligasyon sa Pilipinas. So, yung sahod mo dito, kung i-compare mo 'to sa Pilipinas, ay napakalayo. Mm. Oo, napakalayo. Oo. 'Wag Ang nating tawag i-compare sa ibang lugar. correct. Oo, Correct. ano ibang Maraming usapan yun. maraming challenges din naman. Siguro yung pag-uusapan natin yung mga challenges next episode natin. Pero Oo, yung bakit nga ba't kami nandito sa UK, bakit nga ba ako nandito sa UK, is nasolusyonan ni UK ang uncertainties ko. mm, Yung 'di ba gusto ko mag-abroad, gusto ko mm, makapagtrabaho abroad, 'di ba, karirinan natin, 'di ba? mm. Karirinan natin. Yung Ako, sabi ni Chang, sige, Bes, sige, ano? sige, sige. Hindi, sige ikaw na. Ay hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, siguro sir, ako, fate brought me here. Charot, gano'n. Hindi, oo, kasi of all those things na nangyari sa'kin, na-COVID ako, lahat. May flight na ako, may ticket na ako pa-China, but hindi talaga ako natuloy. Oo, Oo, oo. nasayang yung ticket, nasayang yung Mhm. papa-medical ko papuntang China. Bakit hindi natuloy-tuloy? May visa ako, nag-expired. Oo, Kasi para ako dito. Pero grabe yung iyak ko pagdating ko dito. Yung mm, iba sobrang tuwa, sobrang excited, gano'n. Pero ako hmm, kabaligtaran, I know I had to be grateful at that time. Yes, I was mm. grateful. But then my heart was torn because my heart belongs to China before. So, Yes, oo. grabe yung iyak ko na to the point na kini-question ko na yung sarili ko kung tama ba yung mga decisions ko. Kasi Hmm, iba talaga yung impact din dito, 'di ba sir? Yung oo. iba yung ano, yung surroundings kasi hindi ko na-feel din yung kasi ako lang mag-isa dito sa area, 'di ba? Wala namang ano, mga chikahan. Katulad dito, wala akong kachika dati, eh. So, Mm. nahihirapan ka talaga mag-adjust, mahirapan ka sa social life mo. Oo, social, oo. Marami talaga, may sabi ko nga kanina, 'di ba, maraming ups and downs na mangyayari sa atin, pero at the end of the day, 'di Hmm, ba, ang ang pinakasuwerte, ewan ko, siguro hindi ko naman kasi na-experience mag-US or hindi ako hmm, makapag-comment about life sa ibang bansa. hmm, Maliban na lang kung pupunta ako ng France, 'di ba? hmm, Charing! So, ang take home ko dito is, best is
alam mo yung libre. Though alam mo na NI binabayaran, ang NI mga ka-Fredsters or mga best is yung national insurance. So, every sahod is nagbabayad ang employer, tapos ang may contribution din ang ang mga teachers dun sa NI na yan. Yung sinasabi nga ni Best siya is, I agree about NHS system dito sa UK. Kahit matagal ka maghintay, alam mong gagamutin ka. Mm. Okay? Pero siyempre, kailangan mo pumunta sa tamang hospital. May ganun. Oo, tamang hospital. Kasi may mga ibang hospital na may mga ibang trust na hindi talaga welcoming. May ganun akong experience actually. Oh. So, pero a season, sabi nga ni Bes, a season, okay, marami nang nangyayari sa akin dito like high blood pressure. So, mabilis silang nagre-response kasi isa 'yon sa mga high risk ba. So, maraming na akong beses na tumawag sa 111, okay, Bes. At saka maraming beses na nakapunta ng ambulance dito sa bahay. May gano'n, oo, may gano'n nangyari sa akin. So, maraming salamat sa mga kababayan nating NHS kasama sa mga nurses diyan. Oo, maraming salamat sa inyo. Talaga. Ay, sir, ang daming Uy, maraming comment ba? Teka lang. Ang daming comment. Pwede ba tayo mag-hi? Sabi namin 30 minutes lang kami, pero Mag-hi. nakakatuwa. Oo, teka lang. Anong meron sa'yo diyan siya? Si Jonathan nag-hi yata. Oh, Eto hi, Sir meron. Jonathan. Ay, si Jonathan ito. God bless us always po. May Ayan. nakikita ka pa ba? Sabi ni Sir Aris, sahod-wise is more than okay. Totoo yan, Sir Aris. Oo. Totoo. Ito pala yun. Ito, sahod-wise is more than okay. Ay, si Aris yung nasa Cambridge, right? Yes. Oo, di ba? Naalala kita. Oh. Hi po, watching from Thailand. Been teaching here. Hello po, Ka-Fred. Hello po. Ayan. O, dami-dami, di ba? Uy, mga ka-Fredsters at saka mga ka-best, pasensya na kung late kami nagpo-post ng kung kailan kami magla-live. Pero rest assured na every either Saturday or Sunday po kami, depende sa schedule. Magla-live po. Schedule? Ayan na naman tayo. Ay, alam mo, speaking of that word, talagang napaganon ako sa teacher ko. O, diba? Napaganon ako talaga, sabi ko, hindi, ikaw na. Ito yung corona. Hindi, totoo yan. Kasi even yung mga bata ko, at saka yung mga colleagues ko, sabi, schedule. So, syempre, napaganon din ako na, ganun pala yun. Okay. At saka yung tire, di ba? Yung gulong. Oo. Ang spelling, di ba? Iba. Iba. T-Y-R-E. Hello po, ma'am and sir. Question ko, kapag bachelor's degree sa Pinas ay equivalent lang sa diploma in higher education sa UK, pwede pa rin bang mag-apply as teacher? Okay. Dahil sa new rules and regulation ng ating ang UK government, okay? Ang tinatawag nila is RCF na, which is dapat equivalent siya sa degree, okay? Hindi na sinasabi, hindi nila kinakategorize na ngayon as a season, ikaw fresh best. Ano mako-comment mo dito? Sa isang before, ang sinasabi nila is kailangan may first degree ka. Okay, yung 1:1 or 1:2, yan 2:2, ganyan mga degree. Pero ngayon, sinasabi na ngayon nila is degree. So, though it's an ordinary degree, is pwede kang makapagtrabaho dito. So, yung higher education, ganyan nangyari din sa akin, Bes. Di ba nag-aral ka? Correct. Nag-aral pa ako. Para lang makuha. Ano? May timbang. Ay, ayan, donation po. Ay, palabas mo yan. Donation. Donation po, Donation. Hindi. Ay, teka. Ang daming nagtataano yan. Ano to?
Mega love, shout out watching from Hyatt Hotels. London, Stratford. Uy! Uy, Stratford is London. Uy, magkakaroon po kami to ano po ang basa dito? Jameson. To Gade? O to Gade? Tugade. To Gade? Hello po, Sir Jameson. Jameson. Ay, Uy, kilala mo rin to? Hayat. May Ay, ano pupunta pala. siya. Ay, punta po kayo ha sa first, hindi naman natin first, pero ang aming annual event. Well, ano ba? Annual na ba? Hindi pa naman. So, first gathering ng mga Filipino educators here in the UK. Ha? Punta po kayo. East London sa Stratford. So, sa Romford ang aming ang event. O, sa Okay. Tilao by Franco. So, yung mga nandito sa UK, pwede kayong mag-join. Pwede kayong mag-join. Ang hirap magtagal. pwede kayong sumali sa event namin this upcoming July, o 19th of July, sa Tilao by Franco sa Romford, London. So, 1 p.m. till 6 Yes. p.m. Yan. May prizes, may pag-uusapan tayo. Ay, nako. Right? Correct. Alam niyo yung, di ba nga, best, yung pinag-usapan natin, marami kaming pwedeng sabihin na hindi namin pwedeng masabi dito sa sa live. Kasi, because of restrictions na rin di ba? Yun yung, nafi-filter kami ni YouTube, ni Facebook. So, ganon. So, kailangan namin kayo makita, okay? Magkita-kita po tayo. Ayan, madadala po ba ang spouse and children kapag teacher sa UK? Yes. Madadala, oo. Biglang natutulog si Bes. Bes, natutulog ka? Akala mo kasi, hindi, oo, madadala. Madadala mo yung anak mo, yung asawa mo, lahat. Di ba? Oo. Uy, nakakatuwa. Ito, more inspiring words po ninyo. Dalawa. Love UK though, but ano tong Betsung? Bet niya. Bet niya yung Bath Edinburgh. Yes. Ay, maganda dyan sa Bath. I love Edinburgh. Ang spring. Paano nga yun? Hot spring. Edinburgh. Edinburgh. Hindi, pag first mo yan, pag nakita mo naman yung word na yan, pag pronounce yan, nakala mo Edinburgh. Diba? Edinburgh naman talaga. Yeah. Meron, matututo ka talaga. Marami kang matututunan. Color na iba yung spelling dito. Oo. Tapos ano ba? Leicester Square. Diba? Leicester Square, yes. Oo. Leicester. Ha? Leicester. Hindi, di ba pa-pronounce, pag basahin mo talaga siya, Leicester. Pero yung pala, Leicester Square. Correct. Like, Marylebone. Yung Marylebone, yeah. Marylebone. Yeah. Ano pa? McDonald's. Charing! Jollibee. Uy, yung ibang bata ko alam yung Jollibee, ha? Talaga? Ito, depende sa salary mo, ate. Ito, replying to Ashley. 39K plus maintenance for your children. Depende sa dami ng anak. Kaya wag kayong mag-anak. Charing! Uy, mag-aanak yung mga we ask ourselves. Uy, please follow us sa Tambalang channel namin. Please. Correct. Kailangan namin ng 1K po. Oo. I-follow niyo po yung yung page namin para doon tayo mas mag-grow, mag-usap, tsaka walang limit na sky's the limit na yung usapan natin if nasa YouTube na tayo. Dito kasi sa Facebook, ganito kasi yan, madidelete kasi yung mga live. Like, it will only stay here for like 60 days ata, hindi ko alam. Parang may sila na parang i-delete nila yung live. Kaya we are trying our best to grow our our channel, YouTube channel. Para dun tayo mag-usap, hindi ma-delete yung mga natin, usapan natin, di ba? Yes, true. Oy, si Merch, sabi niya, pupunta po ako, Sir Ka Freddy. Uy, perfect. Punta ka. Naku.
pumunta po kayo kasi ang dami naming pag-uusapan, kakanta si Bes. Uy! Ako ang sasayaw. Pak, gano'n. Pak, pak. Wag. Ay, ang dami po nagtatanong, sorry to. Wow, can we join even we're not teaching? Saan po? Sa channel? Event. Sa event? Oo Oh, naman. pwede. Oo, kasi alam nyo, maraming dependent visa, kahit alam niyo yung TA, meron po kaming officer na TA siya, part-time TA, tapos meron din siyang sarili niyang business. Okay? So, kung toxic na po kayo sa lifestyle diyan sa hotel, pwede niyong gawin yung dalawa, 'di ba? Correct. Oo. Ano ang natutunan mo, Bes? Kasi ikaw 4 years ka na dito, tama? Or 3? 3, 4 years? Going Mag 4. going 4. Tapos marami ka ng experience sa ibang bansa din. Ano yung take home mo being here or living here in the UK? It's more of a chill experience. When I say chill, wala kasing parang pressure dito. Like, there's no one who will pressure you to do na parang kailangan mo kumayod ng mabuti para mabuhay ka. Kasi again, as I've mentioned, your salary is enough or more than enough for you. If you know how to live your life, na talagang maso-survive mo yung yung cost of living here. Kasi sa totoo lang, sir, marami nagsasabi na, ay, bakit ang liit ng sahod? Ay, ang laki ng sahod. Depende po kasi yan sa lifestyle and priorities ng tao. So, Yeah. So, kung ang priority mo naman ay pera-pera, tsaka sobrang daming pera, ganun, ay hindi ka pwede dito. Hindi para sa yung UK. Kasi kung pera-pera lang, mas maraming pera dun sa ibang lugar. Pero Yes. kung stability naman at saka yung parang safe, yung parang feeling mo na parang safe ka, yung parang may peace of mind ka, tsaka okay yung environment, Yeah. then go here. Then come here. Come here in the UK. Mm. Parang ganun. Work Yes. and live here in the UK. Yeah. Added to that, Bes, kasi may malaki ang karapatan or rights mo dito. Okay? Just example, you have a skilled worker visa. Your employer cannot really just kick you out. Okay? May process yan, may procedure. And then if you cannot, or yung employer mo sinabi na, ay, kailangan umalis ka na, hindi pwede yan. Okay? Merong mga laws dito sa UK na kailangang sundin ng school settings. Okay? Or not even school settings, lahat ng mga employers dito. Okay? Kasi meron tayong Discrimination Act. Okay? So, hindi ka pwedeng i-bash. Ganun talaga i-bash. Based sa color mo, o based sa identity mo, o yung preference mo, mga ganyan. So, pwede kang talagang mag-react. Hindi ka pwedeng, aalisin mo akong ganyan-ganyan. You have to voice it out. Yun. Correct! Count me in. Count me po sa page nyo. Ay, eto, hahanapin kita, ha? Oo. Sa YouTube, meron kaming page yung Tambalang Katsa. So if you can search on YouTube, yung Tambalang Katsa, may page po kami doon. We are trying to grow it to 1,000 para doon kami mag-live. Kasi, again, ang hirap po mag-live dito sa Facebook. Madidelete mga contents namin dito. So, we would rather have all the discussions about the things that you want us to talk about dun sa YouTube channel para hindi madali, diba? Para kung gustong balikan, panoorin at pakinggan, pumunta lang kayo sa YouTube channel namin. But then, again, YouTube is requiring us to have at least 1,000 followers. So kung wala kami, nga. Correct. Totoo. Yan nga po, kaya po kami nakikiusap sa inyo. Please. Please. I know most of us, nagpa-follow kayo sa aming YouTube channel.
o sa aking YouTube channel, Journey with Freddy. Kay Bes naman, 42 million na po siya. Kanyang Filipino teacher in the UK. Tapos ang aking Facebook page, which is Journey with Freddy. I know, nagpa-follow na po kayo sa amin. Please follow us doon sa mismong chikahan namin. Kasi minsan lang po kami nagaganitong chikahan, as in tawanan, light-light lang na kwentuhan, pero may mapupulutan kayong aral. O, di ba? Oo. So, sir, ano na lang, ito na lang yung last natin na linya. Ano yung gusto mong sabihin sa mga Pilipino? Sa mga hoy, sa lahat, ano yung maipapayo mo sa lahat sa pagpili sa lugar na gusto nilang pagtrabahuan? Kasi marami dun sa Pilipinas, let's be honest and let's be real. Lots of opportunities are knocking on your door. But then, which opportunity are you going to open? Char. Yes. Sige sir. Teka lang, bago yan. Teka lang. Ang bait-bait ni Aris. Gusto ko siya talagang makita, si Aris. Ayan binigay niya yung ano. Thank you, Sir Aris. Uy, Aris, gusto kitang makita. Sana punta ka sa punta ka sa... I think may may parang prior commitment, but hopefully, sir, makapunta ka. Na-remember ko yun pero hopefully. Maraming salamat, Aris, Okay. Tapos yung Aris, pwede bang palagay yung Facebook page namin dyan? Uy! Tayo! Ay, teka lang. Ko yung na-overwhelm ako dun sa mga nakikita sa chat. Hindi mo ba nakikita yung chat? Nakikita ko. May isang phone. Okay. O, take home, ang take home ko dito. So, kung, pipili kayo ng country, yung parang destination nyo talaga, isa sa mga kailangan yung matutunan is you have to research about its culture. Ano yung pwede nyong magawa, yung ma-explore ba, sa isang bansa. May mga restrictions ba, Kasi ito yung mga natutunan ko yung nasa Bahrain ako. Kasi may mga restrictions, of course, as is a Muslim country, So, maraming restrictions. So, ano ba? Gusto mo bang open country? Ano yung weather na gusto mo? Yan. Yan yung mga checklist ko. Pero, higit sa lahat, yung certainty. Yung certainty na hindi ka aalisin ng employer agad-agad or yung alam mong may karapatan ka. So, hindi ko inaano ang UK, pero isa na sumagot dun sa mga questions ko is, yung checklist ko is yung UK. Di ba? Seryoso? Ano ba yun? Ganda! Ikaw, Bes. Take home ng ating mga katambalan dito. Ito na, katambalan. Go. So, yung take home ko naman dito is, again, we'll have to weigh the pros and cons for each country. So, as I've mentioned, marami akong options nun. But then I have to weigh the pros and cons for each of the country na may opportunity sa akin. So, itong UK, ito yung parang least na negative na narinig ko. Least negative. But then, most importantly, yung stability and security. Stability and security in terms of career, and syempre yung pera, 'di ba? We're talking about money here. So I know that I'll be secure here, especially sa health. Kasi in the Philippines, you need to have insurance for you to be secured. To feel secured na magagamot ka right away. But here in the UK, sobrang confident ako na kung ano mang mangyari, wag naman sana ganun. And then, totoo na nandyan yung NHS libre. I mean, hindi naman libre, pero hindi mo kailangan magdala ng pera, hindi mo kailangan may cash on hand para gamutin ka. So, yun yung mga kinonsider ko na reasons bakit ako nagstay dito. Pwede naman sana umalis na ako. And then number 2, yung gastos pala. Napagastos na ako. Ito, reality lang to reality check. Napagastos na ako . So, since nabasa na ako ng ulan, edi maligo na ako ng ulan. Diba?
Eh, di maligo Ano na yun, ng ulan. dilig-dilig lang? Ganon. So, since basa na ng ulan, maligo na ng ulan, diretso mo na. Kasi nasa gitna Oo, na ako eh. Pwede na, ano na lang sir, ilang years na lang mag-aano na, mag-ILR na, correct. mag-citizenship. So, Oo. aatras pa ba ako? Hindi na. Yun lang. Yun lang naman ang reason. So, kayo, pag-isipan nyo. No? Pag-isipan Yes. nyo. Ito yung dapat na tanungin nyo muna sa sarili nyo. Para saan kayo? Char. Para saang country ba kayo dapat? Or Mm. is UK the right country for me? Because Mm. if it's not, then wag mo nang subukan. Kasi Yeah. masisira ang buhay mo. Char. And then, Hindi, at saka paghahanda, handa ka bang mm, makipagsapalaran abroad? mm, Yun, 'di ba? marami akong kilala na, nakapunta na ng UK pero umuwi. Hindi Mm. nakayanan. Kasi hindi para sa lahat ang pag-a-abroad. Kailangan talaga Mm. ng tibay ng loob, lakas ng sikmura, mga Yes, gano'n. oo, Uy, totoo yan. totoo. Oh, 'di Totoo. ba? Maraming factor. Kaya nga naman sa aming next episode, 'di ba ang ganda ng segue ko, 'di ba? Gusto ko Yung yan. next episode namin mga ka-Friendsters, gusto namin kayong tanungin, Mm, okey, mga ka-best, ano ang gusto ninyong topic, oo. okey, na puwede nating pagkuwentuhan, pagtsismisan, Oo. okey? Kasi ang saya, 'di ba? At saka thumbs up naman po kayo, thumbs up sa ang aming page, Mm, okey? Kung like niyo po ang aming kuwentuhan, okey? Kung na-enjoy niyo ba ang aming kuwentuhan at saka kung mm. na-relax po kayo sa amin. Uy, gano'n, Uy, nare-relax. yun, correct. Oh, actually maraming natutuwa sa atin, Mm. as Hello. in Thank you so much for following. Thank you so much for listening and watching our live today. And I hope that you've learned something from us. No, kasi we've learned something from you too. The mga comments niyo, we've learned a lot from you too. So we really appreciate your time and effort of spending, 'di ba? Saturday ngayon, pwede naman oo, sila Saturday, 'di ba 5:00 sa Pilipinas. Oh, nanonood sila sa atin na walang script. Ano ba 'to, oo. ano. Pero I think I like this. I like this because raw lang siya. Tsaka walang yung parang walang pilitan. Hindi tayo Oo. ako pinipilit ko lang yung sarili ko mag-Tagalog. Ako pinipilit ko mag-sombrero. Ang hirap mag-Tagalog. Sorry, pero Oh, feel ko kasi parang ang sagwa ko pakinggan pag nag-Tagalog ako, sir. mm. Yung Ah, ikaw na Tagalog, sige sir, ano yung sa'yo? Yung parang pag narinig mo akong mag-Tagalog, ano yung ang kasi marami akong alam ko you're from Davao, pero hmm, marami akong kasi sa Philippines marami kaming kakilala, hindi relatives, parang mga kapitbahay na Ilonggo, hmm. okey? There's a connection, right? Davao at saka Ilonggo na may accent, hindi? Hindi! Hindi, pero kasi yung part ninyo kasi, the way you speak kasi is different. May malumanay ba na Hindi, yung Davao pabagsak yan, gano'n, gano'n. Tapos yung Iloilo yung parang smooth, ah, gano'n. eh, Oo. okey the way na magsalita ka ng Tagalog, it's okey, Oh? it's okey. Kasi ngayon nga siyempre alam niyo mga ka-besh at saka ka-friendsters, sabi nga namin itatapos na namin 'to 30 minutes lang, nag-54 Mm, minutes na kami. Ano lang, isa na lang 'to, anong tawag dito, pinag-usapan namin na ngayon dito lang kami talaga nakakapag-Tagalog, oo. okey? Kasi sa bahay, dito sa bahay ay kailangang Ingles, sa school kailangang Ingles, o 'di Eh, sa mga kaibigan na sa aming may 3 akong kaibigan na Pinoy. oh, Ay, 4 pala, apat, ayan. Shout out sa kanila. 'Yoon, 'di ba, dun lang tayo nakakapag-Tagalog kaya ang masaya. Masaya 'tong kuwentuhan, promise, natutuwa ako. oo, ako din kahit na bagong gising. Oo. Anyway, thank you so much, okey? Ano 'to? Eto tandaan niyo ay teka lang, teka lang, last na 'to, Oo, tandaan niyo po yung number of number you. of viewers niyo po now, time will come magiging libo po yan. Ay, salamat.
Salamat po, Ma'am Jennifer. Ang bait Maraming ko pakinggan 'no, pag nagtatagalog kasi ako feeling ko sobrang bait ko. Yun yung feeling ko kaya parang ang awkward, ang sagwa pakinggan. Oo. Basta yun nga po mga ka-Freshers, maraming salamat po mga ka-Freshers, mga ka-best. Uli talaga muli. Okay, please follow us in our YouTube channel, ang Tambalang Katsa. Okay? Kailangan po namin ng 1K, please. Kailangan po naman ng 1K para doon po kami magkukwentuhan. Okay? Samahan niyo po kami magkwentuhan. Sana po na-inspire po namin kayo at sana po natawa, nag-enjoy kayo. O anong take home mo, bes? Take home talaga? Uy, nag-take home na tayo. Nag-take home na ba? O, ano Oo. pa last word mo, bes? Alam Thank you kong so much. Thank you so much and keep posted sa mga ano namin, mga updates namin at saka sa next episode natin baka yung topic mo na gustong pag-usapan yung aming ita-topic, 'di ba? So comment down kung ano yung gusto niyong pag-usapan namin next episode. Okay? So yes. thank you so much and enjoy the rest of your day and I hope na magkita-kita tayo ulit next Saturday. Same time, same place, same page. Ay, gano'n! May mga same! Yeah. At teka lang, dahil sa say na yan, wag niyo po kakalimutan kung nandito po kayo sa UK, wag niyo po kakalimutan pumunta sa aming Filipino Educators in the UK event, which is lesson planned. Sa Sa Tilao by Franco. Tilao by Franco sa Romford, London. Okay. Yan, maraming salamat po at God bless. Happy Saturday. At magkita-kita po tayo sa uling tambalang Katsa!